Okay guys, so welcome back to Buhay sa Dubai Stories. Guys, ito na po yung last part ng kwento ng buhay po ni Jack dito sa Dubai. Alright, so Jack, of course napagbakasyon ka na kasi 3 years ka eh. Anong year? Nung May. Itong taon. Bago lang. Kakauwi mo lang pala. Okay, so first time ako umuwi, ano yung mga nangyayari? Okay? Yun nga, yung excited akong umuwi, syempre. Laging nadidelay eh. So, natapos ang kontrata ko nung last November. Nag-extend ka na lang ngayon? Oo, 2 years nga lang pala yung kontrata. Hindi ako ginawi kasi busy lang. Hanggang sa natuloy lang Mayo pa ang tagal, di ba? Oo nga. Sobrang pagdidis yun. Di ba dapat pag natapos na yung kontrata mo, uwi ka na muna. Pero hindi ganun nangyari. Na-extend. So finally nakauwi ka na rin? Oo, sobrang saya. Paano hindi? Ito yung sakit natin yung mga OFW pag nakakauwi. Buhos ang pera. Totoo yan. Pero dati, nung bago ako pumunta, sabi ko, magpapainom ko rin ganito, mga kaibigan ko. Pero nabago yun, nung nasa... Pinas ka na? Bumibiyahe na ako pa uwi, nasa aeroplano ako. Bakit? Hindi ko pa sinasabi sa amin noon, uwi na ako eh. Surprise! Oo. Kaya may nasabihan akong kapatid, ewan ko nabanggit niya. So, tumawag ako sa kanila noon, nasa Malaysia na ako. Okay. Tapos? Yun. Maluwag yung aeroplano, di ba takot ako sa tabing bintana, hindi na ako tumabi sa bintana. Yan, sabi niya, saan ka na? Sabi nung kinukulit ako ng anak ko, dito nga ako sa Malaysia. Pauwi na ako, anak, sabi ko. Yan, tuwa. Tapos, yun, madaling araw ako, doon eh. Nagbas lang ako. Papuntang Ilocos? Ilang oras pa papuntang Ilocos? Di ba 10 hours? 12 hours? 8 to 10 hours. Din sakit sa puwet nun. Oo. Kasi ako dati sa Pilipinas, every year, every December 1 to 5, nasa Baguio talaga kami. Oo. Hindi na ako makatulog sa bus. Excited ka na? Ready na ako. So, madaling araw. Nagpasundo ako. Yung motor na pinasundo hindi kasya kasi may bagay. Kumakila ako ng tricycle. Madaling araw akong dumating. Kita yung anak ko, talon. Oo, syempre tuwang-tuwa. Sumayaw pa kami ng anak kong babae. Sayaw-sayaw kami. Yun yung kagandahan kasi ng... Kaya guys, kaya payo ko talaga sa mga OFW, by all means, umuwi po kayo sa Pilipinas. Kasi ang reason kasi is for you to motivated again. Makikita mo kasi yung pamilya mo, yung anak mo, yung bahay nyo doon, yung buhay sa Pilipinas. Kasi minsan, naboboard na tayo sa abroad eh. Paulit-ulit yung buhay natin. Minsan naman, nasosobrahan tayo sa kakawaldas, napupunta yung mga pera natin sa walang kwentang bagay. Pag nakakauwi ka kasi, nakakapagplano ka ulit. Tama. Oo, nakakapagplano ka ulit. Unang uwi mo, hindi mo pa mapaplano yung perang iwi mo. Oo. Kung meron man. Yun, so... Parang ang bilis ng pera, tapos magugulat ka yung mga bilihan, gano'n na pala. Oo, mahal na, masusurprise ka. Sabi sa akin naman. Parang Jollibee ka pala, yung isang meal, 100 plus na. Na dati parang feeling ko 40 plus lang. Sabi sa akin naman, para alam mo kung bakit madaling maubos yung napapadala nyo. Ayan, magaganda yung ganyan. Alam mo kung paano ng mga presyo dito. Oo, kasi minsan tayo nagdududa tayo. Minsan nagpapatiga, malaki na padala ko, bakit kulang pa? Oo, totoo yan, ganyan. Oo. So, mga regado pa lang. Mahal na. Suka, bawang sibuyas. So, pagbalik mo, naintindihan mo na ngayon, dapat pala, dinadagdagan mo yung padala. So, dinagdagan ko konti. Minsan lang ako magpadala, minsan umabot pa 3 beses ako nagpapadala. Sa isang buwan? Bakit? Hindi naman ganun kalalaki, pero at least inuunti ko. Kasi minsan, paghawak din kasi nila ng pera, nabuo. Nauubos ka agad, mabilis. Ay, maganda yung idea mo, magandang tip yan ha. Ito yan, ganyan. Kaso siyempre sayang yung charge, Jack. Ko yun eh. Napansin ko. Siyempre sayang yung charge sa padala. Kasi dapat pang katapusan, wala pang katapusan, wala nang pera dyan. Sasabihin wala na.
So, kung hawak kasi, yung pera. Oo. Minsan kahit hindi pa kailangan bilhin, nabibili na kagad. So, hinahati-hati ko ang padala. Napapagastos nga lang sa charges. Kaya dapat magkaroon ka ng Western Union Gold Card para naipon mo yung points mo. Ako may mga padala ko na libre. Mamaya, meron akong pipikapin ko yung gold card ko. Very good. Kasi ako po, may mga time, ako actually, ang dami kong points ngayon. So, bawat padala ko, hindi ako nagbabayad. Talaga? Oo, kasi ako yung taong padala ng padala. Tama. Oo. Okay. So, ngayon, nakabakasyon ka na sa Pilipinas. Yun, mga pagkain doon, na-miss ko sobra. Oo, na-miss mo sobra. Pero hindi ako masyado... Sira ang diet ng iba kapag nakauwi sa Pilipinas. Okay. Mas gusto kong kainin, kinain ko. Inuubos mo lahat? Oo, papaitan, gulay na sariwa. Sana 1 month ka na balatong. Nangan ka ti balatong di jay. Amin garod nga pakbot. Ugot kamote, ugot Allah! Native na manok. Ay, alam mo, may allergy ako sa native na manok. Yan ang ayoko sa bakasyon sa Pilipinas kasi kapag nadalaw ako sa mga pinsan ko, of course, magluluto sila ng ganyan ang hindi mo alam. Magluluto sila ng ganyan, tapos biglang pala native na manok, tapos hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ako pwedeng kumain yan. Pero pag hindi native, okay naman. Okay naman. Grabe ang allergy ko pag native na manok. Kaya kinakain ko lang gulay nung manok na yun. Oo. Yung nakilala ko naman, hindi ko makain ng baka, pero kumakain ng corned beef. Oh? Oo, yung dilata. Okay. Oo. Natawa tuloy ako doon. Okay. So ngayon sa loob ng 3 taon mo bilang isang OFW, ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Siyempre siguro yun yung na ibibigay ko yung mga pangailangan ng mga anak ko. Yun yung importante sa atin bilang mga ama. Yun. No? Yung hindi ko man kayang ibigay lahat, at least natatry kong ibigay yung kaya ko, kahit yung kaya ko lang. Mabilhan sila ng mga gamit nila na hindi naman sila napag-iiwanan. Oo, kasi nabilang ko siya ng iPad. Bihira nakakagamit pa lang yan sa Pinas. Oo. Yun, parang, yung hirap mo dito sa abroad. Bilang manggagawa. Sa isang buwan na yan, sobrang hirap yan ang dadanasin mo. Pero, mapapawi lahat yan. Kapag alam mong masaya yung anak mo. Pag nakausap mo na siya, sasabihin pa, na-receive ko na, nabili ko na yung ano. Thank you. Mawawala na yung pagod mo. Oo. Kapalit na yun, yung gaan, yung saya, hindi mo may paliwanag. Yun yung, minsan guys, kasi bilang isang OFW, iba-iba kasi tayo ng kwento eh. May iba na maaring, katulad natin, yung dinadanasan natin araw-araw, talagang laban. Okay, pisikalan yung trabaho, minsan nararamdaman mo yung gutom, minsan napapagalitan ka ng customer, minsan, alam mo yun, yung naaapakan yung pagkatao mo. Pero sa ating mga Pinoy kasi, hindi tayo nalaban, di ba? Hindi tayo nakikipag-away sa customer eh. Tinitiis po natin bilang mga OFW yung mga ganong experience. At tinitiis natin yung magtagal sa abroad kasi alam natin mas mabibigyan natin na mas magandang kinabukasan yung mga anak natin sa Pilipinas. Okay, na dapat po naiintindihan yun ng mga anak ng mga OFW sa Pilipinas na minsan sobra yung pagtatampo, sobra yung demand sa atin ganito, na hindi na natin sila mahal, at kung ano-ano pa. Pero hindi na alam kung gaano ka laki yung pagmamahal natin sa kanila para gawin nating nandito tayo magpakahirap para sa kanila. Okay? Okay. So, ito, huling mensahe mo, Jack, para sa mga Pilipino din na mga magbabalak pumunta sa abroad, maging isang OFW, o mga OFW na nandito na sa Dubai, o sa amang parte ng mundo. Anong message mo para sa kanila? Sa mga nagbabalak ng pumunta dito, yun nga, kailangan mapaghandaan nyo, kailangan handa kayo. Huwag yung ginhawa dito, huwag yun ang isipin natin mangyayari. Kailangan expect natin yung worst na mararanasan natin. Baka hindi tayo prepared doon, baka hindi natin kayanin. Uwi tayo. Sa mga nandito naman, na nabigyan na ng pagkataon na nandito, ang daming Pilipino na gustong pumunta sa Dubai. Kaya huwag yung sayangin yung pagkakataon na nandito na kayo. Nandito na tayo. Ako, lalo na ako, ang dami kong nakausap ng mga na-offload. Yung pangarap nila, nandun sa pag-abroad na yun, tapos biglang ma-offload sila, o hindi sila qualified. Kaya napakaswerte nyo na nandito na kayo sa abroad. So, ang gawin nyo po, magtrabaho kayo ng maayos, magtipid kayo. Yan, importante yun. Tapos, huwag nyo sayangin yung ilang taon ng buhay nyo sa abroad na uuwi kayong luhaan. Yan, tama.
Importante po yun. At sa mga nandito, lalo na sa mga pamilyado, sa yung asawa nila magkalayo, medyo mahirap yun, kaya lang kailangan nating mapaglabanan yun. Minsan dumarating yung time na, minsan nalilibang na tayo dito. Darating yung time na halos makalimutan natin sila. Pero alam ko, meron ding nag-aantay dyan para sa'yo. Kasi alam mo yung kwento naman kasi ng buhay mo, ganun talaga, siguro talagang, alam mo yun, minsan nasa kapalaran mo na maranasan yung ganitong bagay, pero wala naman minsan lang dumating ang pagkakataon sa isang tao, kaya magpursigido na tayo, ayusin natin ang pagtatrabaho. At huwag na kakalimutan ang pamilya kahit nasa malayo sila. Oo. Huwag masyadong malibang. Pumunta tayo dito para maging maayos ang pamilya, hindi para masira ang pamilya. Tama yun. Okay? Yeah. Oy, Jack, thank you so much. Kasi alam nyo, day off nyo po today. Pero ito talaga ano siya ng panahon para po makasama natin siya dito sa Buhay sa Dubai Stories. Gumising ako maaga. Salamat din, Sir Jude. Oy, thank you. Good luck sa'yo, syempre. Alam ko naman na everything will be okay. Alam mo, masaya ako dahil mapalad din ako dahil isa rin ako sa naging bahagi ng iyong programa. At salamat din, Jack. Of course, from the bottom of my heart. Saka syempre, pag mapanood to ng mga anak ko, matutuwa rin sila. Gusto mo silang patiin, mga kaibigan? AJ. Love. Okay. Well, I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching Buhay sa Dubai Stories. Ayun, so sana po importante ho sa buhay natin sa abroad is matututo tayo sa mga bagay na nagagawa natin, lalo na yung mga maling bagay na nagagawa natin. We have to learn from the things na, lalo na yung impulsive decisions, okay? Kasi minsan may mga bagay na kailangan mo ng agarang solusyon, so may mga decision tayong mali. Pero guys, you still have time to fix your life, ayusin mo kung anong mga dapat mong ayusin sa buhay mo, buhay pag-ibig man yan, o buhay, yung personal na buhay mo. Importante po that nandito tayo sa abroad para maging independent tayo, para magiging useful tayo sa pamilya natin. Okay? Hindi yung tipong nandito tayo para magpakawala at gumawa pa ng marami pang mga pagkakamali sa buhay. Okay? So yun lang guys. Have a nice day. God bless you all. Ciao!